Then booking mga kasambreros, may chika dito. Nagulat ako dito kay San Perez mga kasambreros na may isi-share daw siya na tungkol sa Then mga kasambreros. Tapos Then no, sabay na nag-post sa kanilang Instagram kagabi. Unahan ko itong kay Ma'am Catherine ha. Nag-post si Ma'am Kath. May pictorial pala sila na by group mga kasambreros doon no, sa Netflix sa Philippines mga kasambreros. So dito ay sama-sama na silang lahat. Picture lang or image yung pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story kagabi. Pero nakuha ko yung mismong video mga kasambreros no, ni Renzo Navarro. Ito yung kung mapaparang nag-post ng video mga kasambreros. So ano na sila dito? Magkatabi ulit sila ni kuya niya Dong mga kasambreros. So nag-uusap-usap sila kasi di ba nga nung Eduk Circle Awards ay spotted din sina Kuya Dong at saka si Ma'am Catherine mga kasambreros no, na nag-uusap sa labas. Talagang siguro no, di ba Dong yan, married na sila no, at saka may pamilya na. Nakakatanggap rin siguro sila ng ng advice no, from their kuya, from their ate Yan, yung Then mga kasambreros na meron na silang mutual understanding. So yun kasi maganda yung you learn from the experts. Kung you learn from those people na ahead na no sa inyo, especially sa buhay may asawa, buhay may pamilya mga kasambreros no. So nakakatuwa na makita sila no in one frame ulit sa mga events na kagaya nito mga kasambreros. So talagang close sila. May nakakatuwa ito si attorney, meron na naman siyang handy electric fan no? So hindi ko marinig yung kanilang pinag-uusapan pero try kong to-play mamaya mga kasambreros no? So lahat na to na may pelikula or may show na ipapalabas ng Netflix ngayong 2026. Sina Janine Gutierrez, si Ann Curtis, naman Barbie, si Enchong D, si si Gerald Anderson, si Gerald Anderson, ang mga directors of course no. Tapos hindi ko lang kung si Cyril Manabat ba tong isa na katabi ni Ma'am Barbie Forteza mga kasama, si Maha of course no. At saka sina Jody Santa Maria, Agot Isidro, si Rica Peralejo of course no. Hindi ko lang kasi si Kit Thompson ba ito or si Gerald Anderson. So yon mga kasambreros no. So ito yung kanilang pictorial na behind the scene mga kasambreros doon sa Netflix Philippines. Tapos si Alden naman nag-post ng kanyang sarili niyang kuha no, mismo mga kasambreros doon sa IME Wonderful Moments Music Festival na kung saan ay kung si Mayvi pa ay paldong-paldo. Paldo nga naman no si Alden no, ang Myriad Corporation talagang paldo kasi nga very successful at napakaraming positive feedback na nakuha ang kanilang pag-organize ng event mga kasambreros. So grabe no, so talagang very organized, napakaganda no ng experience ng mga tao. Sabi nga nila ay kung merong round 2 ay talagang a-attend at bibili ulit sila ng tickets sa mga kasambreros para doon sa music festival kung meron mga round 2 mga kasambreros. So that means na nagustuhan talaga ng mga tao mga kasambreros. Grabe no, so congrats no, paldong-paldo. So dito ay merong caption no, si Tisoy, sabi niya dito, 9 hours ago, grateful to everyone who joined the Wonderful Moments Music Festival. Your energy made every second unforgettable. Grateful for the moments we've shared together. Tapos heart na blue no. Congrats Alden. Tapos next item natin, may iba ditong kuha sa doon sa may pagdalo ni Sir Alden sa dito sa may The Loved One ni Ann Curtis. Yung isang fan dito ay nahawakan yung kamay ni Alden. Tapos ang pagkahawak niya ay grabe yung kanyang reaction. Grabing kilig ni ma'am no or ni ate nung nahawakan niya mismo ang kamay niya. Sabi mo ko hawakan. Mamaya pe-play ko 'to mga kasambreros. Sabi niya ang bango daw ng kamay ni Alden. Sabi So ayaw niya makuha yung yung amoy mga kasambreros no.
Kasi nga sobrang bango ng kamay ni Alden. So, grabing tilian ng mga tao at ng mga girls, ng mga kasombreros nung dumating si Box Office King. So, mamaya play ko to. Ang kulit ni ate. Grabe yung kanyang parang ayaw niyang pahawakan yung kamay niya kasi baka mawala yung sumpa. Hindi, baka mawala yung baka mausog yung kamay, yung bango ng ni Alden. Congrats pala kay Alden. Major item dapat natin to, no? So, si Alden po ay tinanghal, no, na tinanghal ng kahapon. Ito pinost ng Global Trends Business Leaders Awards ngayong 2026, no? So, parangal ito sa mga business people, mga kasombreros, no? Sabi dito ng Global Trends Business Leaders Award, mga kasombreros, ni Alden ay Alden Richards Excellence in Philippine Entertainment Award. So, awarded this 24th of February. So, 24th pala sa Okada, Manila, no, during the 7th Global Trans Business Leader Awards. So, may aabangan pala tayo, no, na aatenan ni Alden sa 24th of February 2026, mga kasombreros. So, grabe, no, congratulations. Maliban dun sa positive feedback or positive comments ng mga tao sa kanyang IME, ay ito pa pala yung dapat yung kinongratulate natin. So, nakalimutan ko. Ito sana ay tawag dito, one of the major items natin, mga kasombreros. So, nevertheless, no, ay habol natin mga kasombreros and mga Cathnatics. So, talagang paldong-paldo si Alden Richards, mga kasombreros, no. January, February pa lang, grabe yung kanyang awards and recognitions and kapalduhan, mga kasombreros. Tapos ito, si Ma'am Catherine, may nag-post dito, no. Ito yata si Direk Mark Reyes, no, nakasama nila sa Netflix event 2 hours ago by Catherine Bluehearts, no, kasama si James Reid at saka si Direk Mark Reyes, no, Summon Someday. So, post ito ni Direk Mark Reyes sa kanyang Instagram at nirepost ng Catherine Bluehearts, mga kasombreros. Tapos ito, si Jason Starr, ang kulit, mga kasombreros, no? Kasi ay pinost niya na naman yung outfit ni Ma'am Catherine dito, tapos yung kanyang music background line. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao, pip 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 pip. Kaya ginakita, babaeng saksakan ng ganda. Tapos tinuturo niya si Ma'am Catherine, mga kasombreros. So, si Jason Starr ay isang solid na Catholic din po, mga kasombreros, no? So, thank you sa pagiging solid. So, 6 hours ago, no, ang cute ng pinost dito ni Girlie Zell Shin Osni. Sabi niya, "Hi po, Doc Alden. Pwede po magpatingin nga damdamin." Tapos may heart, tapos may smile. Kung ganito ba naman yung doktor mo, magpapa-check up ka ba? Of course. So, ito po ay parang parang teaser ni Girlie sa upcoming series ni Alden na Code Gray, mga kasombreros. Pero unahin muna yung Siargao or Love Siargao na series, no, sa View, mga kasombreros. Pero alam ko medyo na move ng konti, no, yung kanilang kasi may Stars on the Floor pa, pilot episode nila sa Feb 15, no, 4 days to go, mga kasombreros, at Sunday na. So, masisilayan na natin at papapanood ang inaabangang Ultimate Dance Dance Competition collab, no, ng Stars on the Floor, mga customers. Tapos, ang Viva Films 11 hours ago, pinost din po, no, at na-feature si Alden Richards. So, sa SM Mega Mall pala yung kanilang yung premiere night kagabi ng The Loved One, no, mga kasombreros. So, look, Alden Richards at The Loved One premiere sa SM Mega Mall. Celebrate your Valentine's with the ultimate movie date of the year, The Loved One, this Feb 11. So, ngayong araw nga po, no, exclusively in cinemas nationwide. So, pwede pala kayo mag-book ng ticket, type nyo lang yung linktr.ee, The Loved One movie. So, pwede nyo siguro i-search sa Chrome, no, buy ticket for The Loved One movie. So, pwedeng ganun, no? So, lalabas naman yung mga links na pwede nyo pong pagbilhan
ticket mga kasembreros. Tapos, ito, tawag dito, grabe naman to mga bashers no, ni Ma'am Catherine. 13 hours ago, sabi dito ay Catherine Bernardo natuyot at nag-iba ang itsura matapos mapahiwalay kay Daniel Padilla. So grabe naman tong mga tong mga dito, tong mga bashers ni Ma'am Catherine no. OMG, hindi ko nakilala si Catherine. So grabe naman yung nila. So hayaan natin yung mga bashers na ito no. Talagang natural na to sa mundo ng showbiz mga kasembreros, na kung saan ay kahit anong gawin mong tama ay yung mali pa rin yung at kapintasan yung kanilang makikita mga kasembreros. Tapos ito 4 hours ago, kung pagandahan ng mukha ang pag-uusapan, sino ang may pinakamagandang mukha at hindi nakakasawang tingnan. So andito si Andre Brillantes, si Marian Rivera, Christine Hermosa at si Catherine Bernardo. So lahat naman sila magaganda no mga kasembreros. So siguro ako hindi ako bias. Siguro mas marami ang pipili kay Christine Hermosa. Pero of course na Marian Rivera maganda rin, Andrea, and of course Ma'am Catherine no. So kanya-kanyang kanya-kanyang pick nila mga kasembreros no. Kasi maganda rin talaga si Ma'am Christine Hermosa no. Pinay na pinay din ang beauty niya. So pero again no, lahat sila ay may kanya-kanyang kagandahan mga kasembreros. May kagandahang taglay ang mga dalagang Pilipina or tawag dito mga artista no ng Philippine showbiz mga kasembreros. So talagang tawag dito, may mga times na kinukumpara sila ng mga fans mga kasembreros for the sake of siguro survey and so on. So ito na nga ha, alam nyo, nagulat ako dito kahapon, post ito ni ng DWAR Abante, aminin na segment nila. Dito kasi ay bumisita or parang tawag dito, guest nila si Than Perez. Si Than Perez, alam ko ito parang model mga kasembreros no, na kapatid ni sino pa yung kapatid ito, si Fred dun sa may tawag dito sa may PBB. So yun siya mga kasembreros no. Si Fred Moser, yung kuya ni Than Perez mga kasembreros no. So nang bumisita siya dito sa kina Ray Pumaloy at saka kaya Don nakalimutan ko yung pangalan niya, apelido Don Simontino, something like that no. Sabi niya dito Catherine Bernardo at Alden Richards no, nakatag dito. Tapos kung babasahin niyo po yung caption niya ay may inisplok no, parang may chika si Than Perez sa Catherine mga kasombrero. So parang may ibubuking nga siya sa si Don Sermino na yung nag-post mga kasembreros. Than Perez may chika kina Alden Richards at Catherine Bernardo. Nood na sa Aheminin. So tapos sinanap ko yung video na ito yung medyo nakakainis na part. Wala akong mahanap. Kahapon nag-search ako pero mamaya dito hahanapin ko ulit ang video. Hindi ko mahanap sa YouTube at saka sa TikTok maging sa Facebook. So hindi ko alam kung saan nila pinost yung dito yung kanilang mismong video with Than Perez nga yung full video ba, kasi ito ay lang yung title nila at saka yung konting very short no na introduction nila at saka dito yung pag-welcome kay Than Perez mga kasembreros. So yun talagang ito yung medyo nakakainis na part no na tao dito na hindi full yung video mga kasembreros. So yung title at saka nevertheless ay tatry ko pa rin tao dito hanapin iyon mga kasembreros, so that medyo utang ko ito sa inyo no, itong kay Than Perez mga so pero yun tayo ay team panatag naman talaga mga kasembreros no, na ang Catherine ay nag-usap ng personal at saka sila po ay nagko-communicate ng private mga kasembreros.
So yun po yung mahalaga sa atin. So pero tinatry ko talagang hinanap to kahapon. Pero hindi ko siya makita mga kasombrero. So I will try again later, tapos babalikan ko kayo dito, no, mga kasombreros. Kasi sobrang bitin, sabi niya dito ay may chika. Si Tan Perez ay may chika, no, about kina Ma'am Katina at Sir Alden, no, sa din niya mga kasombreros. So yun, medyo utang ko ito ha, mga kasombreros and mga Katinatics. Tapos next item natin, ito si Ma'am Katina, ito yung time na yung may huwagang tumbler. Ito yung time na parang nagkaroon sila ng mini celebration doon sa Canada, mga kasombreros, no? So parang tumagay si So Alden took Kath's tumbler. Tapos nung kinuha na niya, he apparently wanted Kath to drink water after having a shot. So parang gusto niya uminom agad ng tubig si Kath, no? After nag-shot. So sabi niya dito, it looks like he's busy taking care of Kath's things, tumbler. So yung may hiwagang tumbler, no, Kath's black tumbler, no, tumbler, mga kasombreros. So dito makikita yung talaga he makes sure to secure Kath's tumbler onto his shoulder before they left, no. Siya yung taga-buhat ng mga gamit ni attorney, mga So napa-throwback ako bigla, mga kasombreros, na makita ko to, no. Na kung saan ay sobrang, ito yung parang sabi ko nga para silang di ba, nakarang vlog natin, para siyang sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez lang ang peg, mga kasombreros, na kung saan ay hindi sila naging girlfriend, walang ligawang nangyari, pero dahil sobrang caring nila sa bawat isa ay nagkatuluyan, mga kasombreros. So ito yung inaantay ng lahat, no, kapag ikasal na sila, mga kasombreros. Hanggat walang umaamin ay Kath din pa rin, no, mga kasombreros and mga Katinatics. So sila lang talaga yung sakalam at magkakatuluyan, mga kasombreros. Let's pray and hope for that, no, mga Katinatics. So yun, napathrowback ako sa yung mayawaging tumbler. So grabe pala yung alam Charlene Gonzalez at saka Aga Mulak nga talaga ang Kath din, mga kasombreros. Dahil sa sobrang caring nila, hindi na sila naging girlfriend, diretso na lang nag-asawa. Diretso na lang nag-propose at saka namanhikan itong siyang at nagpakasal siya Sir Aga Mulak kaya Ma'am Charlene Gonzalez. Sila yung isa sa mga good examples talaga, yung mag-asawang Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Wala silang issue. Sina Julian Santos and Ryan Agoncillo. So sila yung mga good examples. Dong yan, no, mga kasombreros. And then si Coco Martin at saka Julia, medyo sila, no, parang ganun siya. Pero yun, parang kasal na lang yata at formality ang kulang sa kanilang dalawa kasi may anak na sila. Pero yun, talagang si Julian at saka mga formal sila, no, talaga. Si Julian at saka Dong yan, of course, mga kasombreros, si Ma'am Charlene at saka si Aga Mulak. So sila talaga yung tatlo sa hinahangaan nating, alam mo yung walang naging asawa una, tapos parang ganun kasi na Sharon, sina Gabi, may mga anak sila, tapos nagkaroon ng asawa. Ayun, si si Sir Gary Valenciano at saka si Ma'am Angeline Pangilinan ba yun? Tapos si Ma'am Maricel Laksa at saka si Ma'am Maricel Laksa at saka si Sir Anthony Pangilinan. So sila yung mga dito yung mga hinahangaan natin sa showbiz when it comes to kasalan or pag-aasawa, mga kasombreros. So talagang lumayo na tayo sa dumami, no, yung mga examples na mga mag-asawa, mga kasombreros. Pero yun, no, team panatag tayo, mga kasombreros. So try kong i-play itong mga videos na dapat i-play natin. Again, congrats kay Alden, no. Tinanghal siya na isa sa mga outstanding or excellent business leaders sa entertainment naman ito, mga kasombreros, sa Global Trends Business Leaders. Yun po, no. So tatry kong play itong mga videos na kailangan play, tapos pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Na enjoy watching these videos and isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa.
Magkaiba mo yung kamay ko ng ito, tsaka ito. Sobrang cute at kulit at kapupulutan natin ng aral mga kasembreros ang ating Word of God. Kasi ang title pala natin ay Tinapay ng Kuripot or Sakim. Bakit kaya no? Proverbs chapter 23 verse 6, do not eat the bread, o ito pala ito, of a miser nor desire his delicacies. So ang miser po kasi ito yung mga stingy. No, ito yung mga taong ayaw gumastos, no? Tapos sila yung mga taong nag-hoard ng pera, ng kayamanan. Kumbaga pa, nandun yung greed, nandun yung kasakiman nila kasi yung impact, impok sila ng impok ng pera. Tago sila ng tago ng pera pero parang ayaw nilang gumastos mga kasembreros in a negative way. So yun po yung miser. Yun po yung kumbaga pa, parsimonious sila or frugal sila in a negative way mga kasembreros kasi nga nag-hoard sila ng pera. Parang gusto nila ng yumaman pero ayaw nila magbigay, ayaw nila mag-share ng kanilang blessings, ayaw nilang maggasta, no? Or gumastos ng kanilang pera mga kasembreros. So as simple as that. So dito si Haring sa may mga kaibigan pa tayong mga kuripot, no? May mga positive may mga positive connotation or positive reason ang tao minsan kung bakit sila kuripot, no? Kuripot in a positive way. So mayroong gano'n, no? Kasi iba naman kasi dito yung miser talaga. Sila yung mga labis-labis na yung kayamanan. Tapos hindi pa sila makontento, sige impok pa ng impok ng pera. So kagaya ng mga magnanakaw, no, na mga politicians, mga kasembreros. So parang ganito, no, ang ibig sabihin dito ni Haring Solomon, mga kasembreros. So nagbabala si Haring Solomon na huwag mong kainin. So ang bread dito or tinapay ay hindi lamang po literal na tinapay, kundi kung anong meron sila, no, kung ano yung meron sa mga taong sakim or dito gahaman, mga kasembreros, na kasi yung kanilang kinikita, yung kanilang income, yung kanilang binibili ng pagkain ay galing sa masama. So parang ganoon yung gustong sabihin ni Haring Solomon dito na kung ano mang meron sila, wag niyong i-desire, wag kayong parang wag kayong dito, wag kayong makisila, parang kung anong meron sila, wag kang kumuha or wag kang makiselebrate or wag kang kunwari may mga pagkain sila or parang may mga sila, yung iba sinusuhol na, di ba? Ako nung pera, kunwari pera, tapos binigyan ka na ng pera, tapos galing pala yun sa masama. So parang ganun ba mga kasembreros? Wag kang makiayon or parang wag kang makisawsaw doon sa kanilang ninakaw na pera or kayamanan, mga kasembreros. So sabi dito, it's important to take time to reflect on the types of relationships we are nurturing in our lives. So sabi ni Haring Solomon, it's really important na alam natin at nagre-reflect tayo, nag-meditate tayo minsan. We have to take a pause, no? Minsan ay kailangan nating tumigil saglit, mag-isip-isip, mag-contemplate, magmuni-muni na ang relasyon ko ba kay kumpare, yung aking connection, yung pakikipag salamuha ko ba, yung parang ganun ba mga kasembreros, lalo ni mga corrupt na mga politicians, mga kasembreros, iniisip nga natin, di ba, yung kinukuha nilang pera, tapos pinapakain nila sa kanilang pamilya, sinusustento nila at ginagastos nila sa kanilang mga luho, no, di ba, parang ay nako po, si Lord na pong bahala sa kanila. Do we find ourselves drawn to those who are generous, or do we find ourselves intrigued by those who are cheap and contentious? In Proverbs 22, sabi dito sa naman dito is related, no, yung verse nito, Proverbs 22 verse 1. We learn that a good name is to be chosen rather than great riches. So yung pangalan ba, yung respect, yung honor, yung dangal ng isang tao, yung moral ng isang tao, mga kasembreros, ay mas mahalaga yun over sa kayamanan. Kasi ano mo naman ang kayamanan, tapos ang sigaw naman ng tao ay magnanakaw, no? Mandarambong, no? Ganun siya, mga kasembreros. So wala yung respeto. Kumapa yung paggalang at honor ay nawala because you are greedy, no? At saka magnanakaw. This suggests that our relationships have a value beyond material wealth. When we remain close to those who give freely, we embody the spirit of generosity, which can enrich our lives and the lives of others. So yun,
Yung mga ano naman, yung tawag dito, yung mga tao na generous talaga sila by nature, pero yun, marangal yung kanilang trabaho, marangal na kinukuhaan yung kanilang marangal yung income nila. So mas maganda yun, no, kagaya kay Sir Alden, no. Sabi nga niya, kapag may mga project siya ay safe tayo dito kasi hard earned money. Kumbaga pa pinagpaguran talaga at hindi ninakaw ng mga pera, mga kasembreros, no. Being around the right people can uplift and encourage us to embody a giving spirit, while surrounding ourselves with misers can breed discontent and selfishness. So, kapag pinalibutan natin, parang ano ba, yung birds of the same feather flock together. So, kung ano yung ugali ng isa, ay ganoon din ang ugali ng iba. So, kung kaya kapag kapag diskontento, no, hindi na satisfy at sakim, madamot mga kasembreros ang parati mong kasama, ay ganun din yung espiritu na malalagay sa iyo mga kasembreros. So magugulat ka na lang ay 2 buwan, 3 buwan, 1 taon ay pareho mo na silang ugali, no? Nagiging sakim at madamot ka na rin mga kasembreros. Whereas kapag pinalibutan natin ng mga kind people, generous people, yung mga talaga nagtatrabaho mga kasembreros para kumita ng pera. So kapag yung mga taong ito ang nakapalibot sa iyo ay magiging ganoon ka rin. Magiging hardworking ka din, no? Magiging marangal din yung trabaho at magiging generous ka pa, no? Magiging kind mga kasembreros. So parang family ni Sir Alden, no? Wag na tayong lumayo, no? Kasi na sila talaga ay si Sir Alden na nagiging good example, nagiging leader or leading by example si Alden talaga na kumaga pa ng kindness, magtrabaho, no? Magtrabaho ng marangal, talagang paghirapan, pagpaguran ang bawat kinikita mga kasembreros. So kaya siya pinagpapala ng Panginoon because of his faith as well sa Diyos mga kasembreros, kasi hindi ninakaw, no. Hindi ninakaw ang kanyang ang kanyang pera, no, kahit sabihin pa natin na may billion na siya sa kanyang bank accounts mga kasembreros. We should always seek relationships that inspire generosity, and the misers among us can serve as a cautionary tale about the potential pitfalls of greed. So, gawin natin ano din sila, no? Gawin natin silang reason, yung mga misers, yung mga sakim, yung mga yung mga discontented na mga tao. Gawin natin silang reason na para tayo naman on the other hand ay magtrabaho ng marangal. So kung sila ay mga sakim, no, mga nagtatrabaho ng masama para lang kumita ng pera, tayo naman ay opposite, no, kasi nga mga anak tayo ng Diyos. So we work hard, no, effort talaga kung effort, and then marangal. The second lesson involves the value of generosity. Surrounding ourselves with generous individuals can enhance our lives and cultivate a spirit of love and support. Engaging with a community that embodies generosity can help us grow spiritually and emotionally. So yun, talagang mahalaga na tayo po ay talagang pinapalibutan natin, no, yung ating sarili ng mabuting tao. So especially sa ating pamilya. Kung kaya kapag tayo po ay may mga nanay, tatay na, so dapat ay ini-inject natin sa ating mga anak yung ganoong mga ugali, no? Especially ang spirit of the living God mga kasembreros, yung fruit of the Spirit of God na love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, fruitfulness, and self-control mga kasembreros, no? At saka basta love, no, rooted in love mga kasembreros na galing sa Panginoon. So hindi yung love na nagto-tolerate ng mali, kundi yung love na nagiging radical love mga kasembreros. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Lastly, this verse serves as a reminder that character matters. So yun siya, no, anhin mo naman, sabi ko kanina, anhin mo yung yaman mo, anhin mo yung posisyon mo, kung hindi ka naman ginagalang ng public, hindi ka naman ginagalang ng tao mga kasembreros, kasi nga magnanakaw or corrupt ka. So it's not just about the material possessions sometimes or someone offers, but about their heart. Engaging with individuals who reflect values of altruism and kindness can foster an environment of encouragement and positivity. So yun siya, no? Sa final thought natin, in conclusion, Proverbs chapter 23 verse 6 teaches us about the significance of the relationships we engage in and the values they embody. So sa iba kasi di ba? Talaga ngayon kapag pera-pera ang labanan, talagang wala na, no? Parang kinakalimutan na lahat sa ngalan ng pera.
Pero sa atin, bilang mga manampalataya ni Kristo, no, bilang mga tinubos ng Diyos, ay bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay we value more relationships over material possessions. Kasi, kagaya sa atin nga, no, pwede ka namang maging successful, pwede ka namang maging mayaman sa tama at saka sa marangal na paraan, hindi sa pagiging sakim at diskontento sa buhay, no? Parang nagiging greedy, nagiging selfish, no? Nagiging nagiging miser tayo, no, as indicated nga dito sa ating verse, mga kasiwas. Nagiging miser tayo, not to the point na nagiging kuripot at nagiging parang ayaw natin mag-share ng blessings na meron tayo. Instead, hala sige, impok lang tayo ng impok, hala sige, create lang tayo ng create ng mga kaperahan pero hindi natin sinishare sa iba. So, ganun siya, no? Dapat kung anong meron tayo, kagaya ni Sir Alden, ay sinishare natin, mga kasimas, gaya ni Ma'am Catherine, no? Talagang sila ay nagsusupport sa mga foundations at sa mga charity works, mga kasembreros, without bragging, no, without pagiging hambog, mga kasembreros. And so many people, no, mga kasembreros, sa ating yung mga yung mga vloggers na talagang taos puso, no, talagang galing sa puso yung kanilang pagtulong sa iba, mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka yung spirit of generosity and kindness, mga kasembreros, at hindi ng pagiging miser or sakim. In the mighty, magnificent, wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.